Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Salamat po sa dumadagdag na subscriber. Kasi pa konti-konti, okay na yan. Magbigay lang ho tayo ng reaksyon dito sa kay Atty. Claire Castro, no, mga boss. Tungkol ho dito sa pagkakaiba ni PBBM kay Digong. Diba? Ano ito Palacio sumagot kay BP Sara. Kasi itong Sara, daldal ng daldal tuloy natin. Ivan Maylina, GMA Integrated News. Kunin ko na rin po ang reaksyon ng Palasyo tungkol sa sinabi ni VP Sara. Hindi ho kumbinsido ang Vice President sa isinasagawang investigasyon ito ng Pangulo. And if I may quote, kung seryoso lang talaga ang Presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang nanonood tayo ng sarswela. Okay, isang araw lang matatapos. Talagang, alam mo, mga boss, ito si Sara Duterte, wala nang pinakamagaling at pinakamabulok para sa kanya, yung tatay niya pinakamagaling, si Bongbong, bulok. Minamata nila yan Dahil yun nga, di raw nakatapos ng pag-aaral. Sabi dito si Duterte dati, di ba? Kaya nga dapat ipakita na nito si His Excellency ang kanyang power. Karang Duterte, wala na yung binawalang yakan sayang ang pagiging Chief of all Armed Forces of the Philippines mo pag di mo nagamit yan dyan sa mga hayop na yan. Tuloy. Ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang way. Nirerespeto ng Pangulo. Yun ang pagkakaiba. Diba, mga friend? Ni Bongbong, dito kay Digong. Ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po Yun ang pagkakaiba. Malaking pagkakaiba. Nirerespeto ni PBBM ang human rights. Ito si Duterte, minumura yung mga human rights, di ba? Di siya niniwala sa human rights. Putang human rights. Ganyan, baliw nga, di ba? Tuloy natin. ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 inilabas. Yan ang sarap kay Atty. Claire. May resibo siyang inilalabas. Pero mukhang binabaliwala lang ng mga Duterte mga ginagawa ni Atty. Claire. No? Basta sila tuloy ang paninira nila. Paninira nila sa gobyerno. Di ba? Ayun nga. Pero may nasibakbang secretary ng DPWH sa panahon niya. So, muli, ang pag-iimbestigang ito para sa taong bayan. Ganito na lang po tayo mga friend. Nagtanong si Atty. Claire kung may nasibak daw ng panahon ni Duterte. Wala naman talagang nasibak, Atty. Claire. Yun nga, pumatay kay Mayor, yung Mayor ng Abuera, si pinatay sa loob ng Bilibid, di ba? Espinosa, murder ang kaso. Sabi ni Duterte, hindi. Homicide lang. Dilaya. Hanggang ngayon yata, nagsisilbi pa yung pumatay na yun di ba? Nasa serbisyo pa yata yun hindi naman nagalaw ni PBBM, di ba? Yun. Yung pagkakaiba. Si Duterte, pag in-appoint ka ni Duterte, you're in good hands with Metrobank. Hindi ka masisibak. Pwedeng malipat ka lang ng posisyon, kagaya ng nangyari. Yun na ba yung ng Bureau of Custom? Si Paildon? Pinalusot muna yung 6 billion, 6.4 billion halaga na shabu doon sa magnetic, di ba? Paglusot noon, palpak ka ilipat na kita sa pwesto. Iba naman.
Ganun ang panahon ni Digong, mga pre eh. Si Digong, pag in-appoint ka niyan, hindi ka niya sisibakin. Didepensa ka niyan. Hanggang sa murahin niya lahat. Ang mga putangin na kayo na bumibira kayo sa mga barkada ko. Di ba? Yun siya eh. Pero si PBBM, minumura na siya. Itong mga halimaw na to, ayaw niya pa rin galawin. Oh, yun, pinadampot niya sa ICC. Pero tuloy-tuloy pa rin yung mga galamay, di ba, mga friend? Yun ang ano doon. Halos ayaw pa nga aminin nitong Malacanang na may kinalaman si PBBM doon sa pagkakapunta sa ICC nito si Digong, di ba? Oh, yun yan. Ewan ko mga friend, kung saan pupunta ito, no? Sa totoo lang, itong mga investigasyon na ito dito sa Senado saka sa Kongreso, mukhang teleserye na naman ang lalabasan yan. Parang yun lang, ano tawag dito, yung kay Sara Duterte, yung impeachment, in-impeach, pagdating sa Senado, wala rin nangyari, di ba? Merong vlog si Atty. Enzo kanina. Na ito si Baba, si Amy, daldal daw ng daldal, na yun nga, haharangin daw niya si pagiging a-appoint si Remulla bilang ombudsman, no? At baka daw plan A, plan B whatsoever, no? Pag kung hindi raw lumusot yung impeachment nito si Sara Duterte, pag naging ombudsman daw to si Remulla, kakasuhan ng plunder si Sara Duterte kasi hindi raw lumusot yung ano. Pwede palang kaso. Kasi nga, pag plunder daw, no bail. Diba? Sabi daw yung babayan. Kanina, pero di ba kay Atty. Enzo? Diba? Bakit ganun pala naman, no? Bakit? Kaya kung minsan, mga friend, ako hindi ko tayo nagmamahusay. Pero pwede naman palang kasuhan Bakit idadaan pa sa impeachment? Dapat plan B nila, hindi yung plan. Sabi nung vlog na to na plan C raw yung pag natalaga raw si Remulla bilang ombudsman, kakasuhan daw si Amy si Sara Duterte ng plunder. Siyempre ka, para makukulong yan, ganun whatsoever. Pwede pala Dapat kinasuhan na muna ng plunder bago in-impeach. Sinunod na yung plan C, impeachment, at least nakakulong na itong baliw. Baliw. Ito si Limaw. Di ba? Pwede naman wala nga siyang immunity from suit Di ba? Di sana. Hindi tayo nagmamagaling. Pwede naman kasi, plunder naman kasi maliwanag Di ba? 612.5 million pesos ang nawawala na hindi maipaliwanag sa Kongreso. Dapat plunder na agad, kinasuhan na agad ng plunder dahil doon sa Kongreso pa lang. Hindi na, wag nang i-trial sa impeachment. Total, kumpleto naman na ebidensya na nakuha ng Kongreso, di ba? Na talagang wala lang yan yung pondo. Kung kinasuhan na diretso ng plunder, hindi na dinaan sa pa-i-impeach. Tsaka na yung impeachment. Na-impeach na nga In-impeach na ng, di saka na, ewan ko kung pwede. Nung nakita sana nila na talagang walang puro lahat lumabas na ang ebidensya doon sa sinasabing investigasyon sa Kongreso, lahat lumabas na ron di sana hindi lang naman si Sara Duterte makakasuhan ng plunder yung pang mga kasabwat niya, yan sila yung darling niya, yung si Acosta, yung isa pa, yung naghihimatay. Tapos sana nasabit na yung La Chica sa kay Nolasco, yung taga-salo ng pera pagkagaling sa land bank, kukunin ng mga alalay ni Sara, tatawag Sara, kunin niyo na, kukunin na, tapos wala na, ganun naputol na ron Pero yun nga mga friend, di ba? Dumating to the point, no? Na nung isasalang ni Nolasco saka yung La Chica para imbestigahan, tapos na ang teleserye. Bahala na ikay kapulisan.
na mag-imbestiga doon sa dalawa. Puta, asan na? Ano na nangyari? Meron pa ba tayo nababalitaan? Kinulas ko sa kay Chika, wala na. Ang nadiin si Sara Duterte ang yung impeachment na trial sa Senado na wala naman nangyari. Sayang yata ito. Sa Pebrero na raw na naman. Dahil nga pinroteksyon na ng Senado at saka nitong Super Court, Supreme Court. Oo. Diba? At pinalabas pa ngayon nitong Supreme Court na mga bobo itong nasa Kongreso dahil nga unconstitutional kayo. Mali ang ginawa nyo, mga bobo. Parang yun ang sinabi ng Supreme Court, di ba? Kaya yun naman ang sinabi nila ito sila Escudero. Susunod Supreme Court yun, sunod kami dun Sabi ng Supreme Court, unconstitutional, tabla-tabla tayo. Gusto pa nga nila ba ito? Dismissin di ba? Ganun yan. Pero kung pinailan ng plunder, putik yan. Baka meron pero wala rin, Wala rin. Asa na yung pinailan ng NBI na grave threat dahil sa sinabi ni Sara Duterte na patayin si sa Bongbong. May kinausap na akong papatay sa kanila. Wala din Pwede na ron, ma-arresto si Sara Duterte. Hindi sana hindi na nakakapaglayag-layag kung saan yung nagkakalat ng lagim yung ay nako. Alam niyo kung talagang didiinan ng gobyernong Marcos itong Duterte na to, lalo nitong Sarang Timang na to. Matagal na itong nakulong. Ang daming pwedeng ikaso dito. Grave misconduct of a public servant. Wala Impeachment. Ipinipilit ninyo yung impeachment. Ito yung pinoproteksyon nyo, senador. Dahil pinastos pa nila ako, kesyo taksil, kesyo korap, abusado, utang ina ninyo. Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko Utang ina ninyong lahat. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd money. Utang na mo ba? Anong ginawa ko? Pasensya na kayo Kailangan kasi namin ng pera. Ng pera sa DepEd. Mag-eleksyon na kasi na wala pang confidential funds. Gusto ko lang tapusin nyo na yung now show ninyo. Tang ina mo ka. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo Pinastos pa nila ako. Kesyo taksil. Ayan. Tanong, mga senador. Korte Suprema, meron bang ganyang vice presidente? Mula nang nagkaisip ka, kayo, nilalahat ko na. Meron bang ganyang vice presidente sa Pilipinas? Baliw? Kaya nga si PBBM, delikado pa ito Open pa yung kinausap na ito, papatay sa kanya Kakalat-kalat kung saan pumupunta Baka ma-sniper to, wag naman sana. Diba? Kaya ako mga boss, tuntua ako manonood ng TikTok at napapashare ko sa inyo, baka hindi nyo napapanood to. Yung BP ng PH, nag-around the world tapos sinisiraan ang Pilipinas. Pakinggan nyo to. Kaya nga, ewan ko kung anong utak meron itong mga senador na to na kumakampi dito. Wala akong ganyan. Walang ganyang mga uring senador. Mga senador kayo ng Pilipinas, hindi kayo senador ng Duterte. Ito yung pinagtatanggol nyo. Vice President ng Pilipinas na nag-around the world tapos pagdating niya sa ibang bansa, sisiraan niya ang Pilipinas. Sasabihin niya, wala sa kalingkingan ng Pilipinas pagdating sa ibang bansa. Ay parang sinabi mo na rin na pulpul ang tatay mo dahil naging presidente, walang nagawa sa Pilipinas. Hindi niya naayos ang Pilipinas. Diba? Yan. Para sa kanila, na mga gunggong na naniniwala pa rito sa mga naging napabuti ang Pilipinas noong panahon ni Duterte. Tangina. Ba ang gawain ng Vice President pupunta sa ibang bansa, magrarally, walang ibang gagawin kundi siraan ng Pilipinas.
Pumunta ako, di ba? Nakisama ako sa Filipino community sa The Hague. Pumunta yung mga tiga-Europe. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar. Pumunta kami sa dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Ang problema rito sa baliw na to, kung saan umiikot na bansa, ha? Vice President siya. Wala man lang sumasalubong sa kanya ng mga opisyalis ng bansang pinupuntahan niya. Di ba? Oh, meron ba? Meron ba? Parang kagaya ni PBBM, oh. Darating si PBBM sa ibang bansa, sasalubungin ng mga presidente ng ibang bansa. Eto, ni janitor yata ng mga palasyo doon sa ibang bansa, hindi siya sinasalubong. Puro mga sumasalubong sa kanya, yung may mga tililing. Oh. Kuwait. Wala. Sa kaligtingan ng lahat ng bansa na ito ang Pilipinas. Babayan, yung Vice President ng Pilipinas na nag-around the world, tapos pagdating niya sa ibang bansa, sisiraan niya Pilipinas. Sasabihin niya, wala sa Yan yung pinoproteksyonan ng mga senador. At lintik na survey yan. Nangunguna yung hayop na yan sa survey. Sa presidential poll. Utang yan. Ano ba? Pasensya na ho kayo. Natutuwa talaga ako sa TikTok. Manood tayo. Ang bobo talaga nitong si Inday para hindi abogada. Bring Digong home daw. Pero marinaw sa rules ng ICC, pwede lamang pansamantalang pauwiin ng isang nililitis kung ang bansa nito ay membro ng Rome Statute, ang treaty na nagtatag na ICC. Eh di ba nag-withdraw na tayo sa Rome Statute at sino ang may kagagawa nito? Eh di si Digong. Basa-basa rin pag may time, Inday, para maraman mo ang kabobohan yung mag-ama. Yun. Hindi ba kaya nakikita ito ng mga senador na pumuproteksyon dito, no, mga friend? Nasa garahe Kung gaano kabobo itong hayop na ito. Oh. Diba? Balik tayo dito kay Atty. Claire, no? Doon sa sinasabi na walang nasisibak ng panahon ni Digong. Sino naman ang sisibak? Paano sisibakin? Wala namang nagrereklamo doon sa mga inappoint ni Digong. Aber, meron bang ganitong kagulo nung panahon ni Digong diyan sa Kongreso, sa Senado, na nagrereklamo ng mga binaha, mga flood control project, mga saan yun na dinubla pera, mga ganyan-ganyan klase, mga kung ano-anong hearing-hearing? Wala. Minsang merong nag-hearing, nag-imbestiga sa korupsyon sa Parmali, pinagmumura pa ni Digong yung chairman ng Blue Ribbon Committee, si Dick Gordon. Oh. Alam mo kung sino ka. Bakit? Nagnakaw ka rin naman. Parang ganun. Yun yung Digong. Oh. Na isinisigaw nitong mga... Sa totoo lang mga boss. Hindi ko na nung nakita ko yung hype na yan, nangangampanya, putang ina, katuka ako, ano to. Alam ko naman hindi mananalo. Kalahin mo nanalo, putang ina. Oo. Patay. Wala nang, sa totoo mga pre, mula na nag-umpisa yung putay na si Duterte, walang ginawa yung, putang ina nyo, patayin ko kayo, mga droga, mga MPA, mga kung ano-anong pinagsasabi. Magmula nung naupo hanggang sa nawala na sa pwesto yung gago, yung pa rin ang pinagsasabi, walang iba. Wala. Pinagpupuri niya yung mga, sila Villar, pinupuri niya yan. Yung pa isa, yung iba yung putres na yun, yung order din ng order na mga kung ano-anong, yung mga bagon, ng order. Kalimutan ko pangalan nun eh. O, kaklase niya raw yun eh. O, kabrad niya. O, wala rin. Ang dami mga, kung alam sa totoo lang, tama ang sinasabi ito sa Sara Duterte. Kung didiinan niya to, maaayos niya eh. Kaso ayaw niya eh. Pwede naman niyang kasuhan mga yan eh. Kagaya si Pulong. O, asan? Yung 51 billion. Imbestiga kung saan lugar eh. Bulacan. Yung Davao, dapat imbestigahan eh. Wala eh. Hindi nila may patawag yung congressman. Bakit? Takot? Ano ba ginawa mo sa 51 billion? Pwede naman siya sa atin sa
O kaso nga, hindi nila maimbestigahan. Dahil nga, yung Jaime ko, saldi ko, o hindi rin nila may patapatawag. O, anong klaseng investigasyon mangyayari dyan sa Kongreso sa Senado na yan? Wala. Gaaway-away na nga sila eh. O, sa Kongreso, nag-aaway-away sila. Ganon din sa Senado. Putang ina, ano mangyayari dyan? Bangayan lang ng bangayan yung mga palamunin ng bayan na yan. O, di ba? Walang kapupuntahan yan. Tama yung para kay PBBM na gumawa siya ng isang independent body na mag-iimbestiga sa mga nakawang nangyayari. Hindi lang dito sa kanyang administrasyon, pati doon sa nakarang administrasyon. Tama yan. Oh. Itigil na yung pagtatapon ng pera ng bayan na kung ano-anong paistaring dyan sa Kongreso, sa Senado, wala namang patutunguhan. Yun na lang inimbestiga, yung gonggong na presidente raw ng Wawaw, tapos yung Alcantara, naimbestiga na. Dapat yung mga hayop na yan, si, ano pa to, si Dismaya, Dismaya, Diskaya, dapat yung mga yan, naka-hold na yan eh. Baka biglang mawala mga yan. Maliwanag sa sikat ng araw ng mga mandarambong yan. Di ba? Isa pa ito si Mr. Malakupit, anak ng putang ina. Hindi naman tinatanong, nagsasasangga na. Isa rin si Villanueva. Ang liwanag, hindi naman tanga yung tao. Pwede na mag-imbestiga kung tutuusin eh. Kasi yung mga nagtititilaok na yan, na wala akong kasalanan, puta na. Ano na yan eh? Guilty na yan. Chis Escudero, tumanggap na 30 milyon, donasyon. Ano pa? 30 milyon, dinonate. Hindi ka naman kahapon lang pinanganak, Escudero, para hindi mo maintindihan na hindi mo na yan, kaya binibigay sa'yo para magkaroon sila ng pabor. Tama, diba? Sila mga namunini sa pera ng bayan na wala namang nangyari. Baharin. Ba? Balik tayo kay Digong, tsaka kay Bongbong. Si Digong, putang ina, pag sinabi ni Digong, pula-pula, puti-puti. Yung mali, kaya niyang gawin tama. Di ba, sino yung pumatay kay Percy Lapid na sinasabi? Ibantag. Appoint. Ang bilis doon sa naghihiring-hiring na yan. Gusto ko ito maging Bureau Chief. Nagulat pa si Bantag Tapos na, Bureau Chief siya. Wala na, marami pang istorya. Dito, si General Torre, gumawa na ng matino, nasibak pa. Matala si Bantag, kaya siya ginawang Bureau Chief kasi naghahagi siya ng Granada. Hanggang sa nawala na si Duterte, si Bantag ang Bureau Chief. Ang dami. Ano na nangyari sa mga anomalya sa Bureau of Correction? Wala Puro imbestiga nung una, mga hinukay doon. Wala na sa mapa, wala na sa istorya, wala na, di ba? Wala talaga. Pag ganito lang, Yan na lang kay Sara, dapat yan, plunder na agad silang pa dyan eh. Pag naipakulong, tsaka na ngayon, i-push through yung impeachment niya. Simple, di ba? At least nakakulong. Parang si, si Tebes. Saka siya natanggal bilang kongresista dahil hindi siya sumisipot. Kasi nga, nagtatago siya, di ba? Natanggal siya sa bilang kongresista, di ba? Tapos. Ganun dapat eh. Ewan ko. Masyado ikot-ikot. Kung saan yung malalim, dun sumupunta eh. Pwede naman dito sa mababaw eh. Ang liwanag na plunder yan eh. 50,000 lang yata plunder na, di ba? 50 million ba? 50,000? Alam ko 50,000 eh. 50 million mo na. 612.5 million ang nawawalang perang hindi maipaliwanag ni Mary Grace Piatos. Plunder! Sana nasabit na yun sila Sulweta ba yun?
Sule, yung bata ni Sara, o di ba? May oras pa naman. Eto si Bato. Eto palang si Dismaya, may inunal pala dito. Parang kulangot to. Ano niya? Oh, may inunal oh. Siguro na-type ni Digong to, no? 2017 pa raw to eh. Alam mo si Digong eh. May pagka, ano sa mapuputian eh, di ba? Pakinggan natin. Si Bato, nagulat dito si Bato. Ito yung mukha ni Bato, ha? Flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your Ay, answer. yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. May follow-up Yes, ka sir. ba? Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your Ay, answer. yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. May follow-up ka Yes, ba? sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright. Matay ng Bato. 2016. Teka lang, Bato. Ay, nako, mga friend. Magkulam na tayo, no? Wala. Sa tingin ko talaga, malambot. Oo. Tama yung ano, magkakaroon ng independent na investigasyon dyan sa mga nakawan na yan, eh baka may mangyari. Pero ang magpuro ganyan lang sa Senado saka sa Kongreso, wala ho yan. Baka magsaksakan pa yan, magboxing na naman yung mga senador na yan, saka yung mga sa Kongreso na yan. Oo, ang dami kasi matatalino. Ina nyo. Kaya mabuti, nung panahon ni President Marcos Sr., wala ho yung ganyan. Pag sinabi ni Marcos Sr. Diba? Walang eleksyon, walang mga ganyang kagugulo. Sa totoo lang. Oo. Hindi ko na ano, pero talagang kung pwede lang bumalik yung panahon na yun, mas gusto kong hamak yun kaysa sa mga nangyayari ngayon. Kaya paulit-ulit ako, nung natanggal si si Ferdinand Marcos Sr., patay na ako itong bansan to. Totoo ang nangyari. Diba? Nagka-leche-leche, lalong nagkadababaon sa utang ang putang. Ang daming yumaman na mga politiko, di kagaya ng panahon ni ni Ferdinand Marcos Sr. Puro sila nangagutom, ha? Maganda yung ano, mga pre, na bukas pakita ko sa inyo. Dali. Ito mga pre, no, yung taure ng Africa, oh. Galing. A president who refuses his own salary just shocked the world again. Captain Ibrahim Traoré of Burkina Faso stunned everyone when he rejected his presidential paycheck, choosing to keep only his military captain's salary of $800. But wait. It gets crazier. Yesterday, this same man who lives on pocket change compared to other world leaders just handed teachers $8,000 each, plus a villa. Yes, you heard that right. While other presidents collect millions, Traoré is literally giving away more money than he keeps for himself. Remember when teachers got apple-shaped keychains for appreciation? Those days are dead in Burkina Faso. Traoré just redefined what valuing education looks like. Teachers who once struggled to buy chalk now receive houses and enough money to change their entire lives. But here's the twist that'll make your head spin. This isn't just charity, it's strategy. When you invest in teachers, you're literally programming the future. These aren't handouts, they're weapons of mass education. The man earning $800 monthly is outspending world leaders on education. A president who refuses... Sana ganyan, ano? Alam niyo to, yan si Taure, lahat ho ng mga magnanakaw na politician, pinakulong niya. Kapital lang ho yan. Oo, nga boss, ha? Kapital lang yan. Dito sa atin, yung mga general, nakakulong sa kuko ng mga halimaw. Mga kernel, mga kung ano-ano. Captain lang ho yan, o captain, batang-bata. Nireject niya yata yan, eh. Yung mga British yata, oo.
Uulad na ho yan, paulad na yung bansa na yan, tingnan mo. Maliit lang na bansa eh. Oo. Saan natin pag-usapan yan, magkulab na tayo mga boss. Sana may ganyan. Nahulog ng langit, oo. Natutuwa ko talagang ang mabait, oo. $800. Ayaw ba tanggapin yung sweldo, ha? Ayaw. Oo. Sana may ganyan, no? Ano masasabi niyo mga friend? Mag-collab na tayo mga boss, ha? Librado Ludovico, shout out. Good morning, Karox, and to all watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Talagang on in the Philippines, lintik na korupsyon, sana gawin dyan sa Pinas ay yung nangyayari sa Indonesia. Dapat. Joselito Mabait, shout out. Jab Alvaro, shout out. Librado ulit to. Oy, Mr. Disgracia, Diskaya, hayop ka. Kayamanan ninyo yan. Nakakalula, walang problema kung wala sa mabuting paraan, pero kung hindi may kalalagyan, dapat isama dyan si Quezon Escudero sa kasong yan, kasi ba naman 30 million binigay mo sa kanya, di boat buying or suhol, whatever it is, dapat makasuhan ka, Mr. Disgracia. Totoo yan, pre. Michelle Edwin, shout out. Mike Elizabeth Iscareo, good evening, Sir Rox. Yung mga sanay na magnakaw sa kaban ng bayan, alam na nila kung paano sila lulusot dyan sa mga pinagagawa nilang project dyan. Sanay na sanay sila sa pagpapaikot. Ay, kaya ganito ang ating bansa sa kahirapan dahil sa mga kagaya nilang ginagamit ang pondo ng bayan at binibili nila ang mga politikong nagpapabayad. Totoo. David Allen Mendoza ulit. Good evening, Karox. Puro investigasyon ngayon lang mga flood control project ng gobyerno. Kung di pa naging dagat ang buong Pilipinas ay di pa kikilos itong BBM. Nung nagsimula pa lang sana siya ng administrasyon niya, dapat binusisi niya na agad ang DPWH, BIR at BOC dahil po talamak ang korupsyon dyan. Sang-ayon ako sa iyo dyan, friend. Kaya nga sabi ko, bakit ngayon ka lang David Allen Mendoza ulit. Karox, akala ko si Kuya Cesar yung nagtatanong doon sa kay Lubiano, si Kong Chel Jokno pala. J. Siop sumagot, Oy, bad ka. Librado Ludovico ulit. Sister Grace Singsay, heto ang paging gising sa'yo, kahit nakahiga ka sa salapi, hindi mo yan madadala sa kabilang buhay. Hanggang ngayon, Grace Singsay, ha, hindi ka pa rin maayos, nasa ilalim ka pa rin ng kapangyarihan ng demonyo, ha, gago. Iniisip ko na mag-vlog sa'yo, ha? Hinihintay ko pa lang yung desisyon ng kagalang-galang na hukom, ha. Napakawalang yamo. Elizabeth Iscariolet. Yan namang search warrant sa mga sasakyan, mga milyon-milyon ang halaga. Itinago ito agad-agad at ilang piraso lang ang nakita nila. Siyempre, naitago na nila ito. Dapat dyan kasuhan na agad at ikulong para mailabas nila ang mga sasakyan na ipagyabang na nila. At ngayon, sila mismo ang nagbaon sa kanilang hukay dahil dyan sa kayabangan nila. Totoo yan, Elizabeth, no? Tangay. J. Siop sumagot, Kahit naman naitago na nila, may ebidensya naman yung interview ni Julius Babaw at ang yabang noon interview, tapos ngayon tatago. Kala ko ba rags to riches sila? Kung rags to riches, dapat proud ka, di mo itatago, kaya tinago kasi illegal. Itatago mo ba yung isang bagay kung legal? Totoo yun, pero ayon sa kanilang abogado, illegal. Ano yung mga abogado, Librado ulit, Hoy, Blenglong, isama mo yung panahon ni Dorian Dutay at naroon ng karamihan sa korupsyon. Totoo. Ewan ko ba dito kayo bongbong nito? Ay, nako, PBBM. David Allen Mendoza, Karox, ano po ikanyo, kahihiyan ng mga disgrasya dahil ni-raid ng BOC ang bahay nila? Wala po sa kabukabularyo nila yung salitang kahihiyan. Tama ka dyan. Di po ba sa bibig din po nila nang galing nakapos sila nung araw, kaya inalis na nila ang kahihiyan sa puso nila dahil pakakainin ba sila ng kahihiyan kung hindi sila gagawa ng kawalangyaan? Tama ka dyan, David, no?
Kaya nga, kumampi ka kay Duterte. At siyak, nakakain ka ng masarap. Kaya lang, yun, baka maging kibuloy ka. O, di ba? Walang balita na kikibulog, ha? Dapat tingnan naman kung anong klaseng galaw. Wala bang pwede uminterview doon sa hayop na yun sa loob ng ano? Media! David I. Mendoza, Karoks. Sa tingin ko po, yung mga iniwan ng luxury cars sa garahe ng disgrasya ay maayos ang papeles doon. Totoo, yung mga inalis po sigurado ang mga questionable ang mga papeles. Ginagago pa ang gobyerno at ang taong bayan. Totoo yan, David. Pera-pera lang yan, tanginang yun. Ha? Ang dapat po tayo dyan, LTO, kung nakaregister lahat, kaninong pangalan lahat nakaregister. Di ba? Tanga-tanga naman, lalayo. Sumagot si 3J Shop. Ang tanong, nagbayad ba ng buwis ang mga yan? Yan ang malaking tanong. Eh di, magbayad. Hindi kami nagbayad. O, magbabayad na kami. O, silayas na kayo dyan. Di ba? Kala di baya, shout out ha. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Elizabeth Iscareo. Magbabayad lang pala ng buwis eh. Di babayad kami buwis. Sabi ni Elizabeth, sana lang ang mga nangyayaring hearing dyan, lalo na sa Senado. Sana lang sa mga nangyayaring hearing dyan, lalo sa Senado. Nakakatawa itong mga senador. Akala mo totoong malasakit nila sa bayan. Baka nga isa sila sa mga nakikinabang dyan sa mga project na yan. Sinabi mo, lalo na. At sa mga lugar mismo nila, ini-implement. At dyan, nagsisimula ang simpleng pagnanakaw. Anong simple, Elizabeth ka? Garapal ka mo na pagnanakaw. Kalat ni Bayaw. Shout out ha, my friend. Kelly Jaser, shout out. Palusot pa. Ha? Palusot pa, ano ka, Rox? Eh, galing naman din sa kanya, kahit sabihin pa niyang galing sa sarili niyang bulsa. Eh, saan ba galing yung 30 million? Di galing din sa business niya na construction, flood control. Mga walang ya talaga, kapal na mukha. Kakapal talaga, ha? Kaya dapat dampot ng mahat niya. Shirley ulit, dinaig pa yata ng mag-asawang Diskaya, si King Charles III at United Kingdom sa dami ng mahaling luxury car. Totoo. Ang di lang nalanadaig si Mayweather. Maraming sasakyan si Mayweather. Sherry Jaser. Wow, 37 years old lang, Karoks. Batang-bata itong mamaw na to. Matinding magnakaw. Kung ako sa kanya, umami na siya, pero itago muna niya yung pamilya niya, Karoks. 42 projects, tapos walang masabi kung saang lugar. Totoo. Supista Bunaaw. Good morning po, kuya, sa mga mahal po sa buhay, sa mga ka-warriors. Magre-raid sa mga Diskaya, parang pelikula lang, tapos nalaban bago dumating ang pulis. Totoo. Supista ulit, oh. Noon, ang kalaban natin sa korupsyon ay isa lang. Kahit sino lang, sobra na puno na ang sadop. Dapat na kayusin. Sana buhay pa si FPJ para siya ang para siya na mga hinayupak na ito. Kaya 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 nang tumira sa lugar na binabaha para maranasan ninyo ang ginawa niyo kahayupan sa kanila. Pipista ulit to. Di maaaring walang nag-tip sa mga Diskaya. Kaya naipostit agad ang mga malulupit lang. Wala na, ibalik na, friend. Chupista, sana tumakbo ng Pangulo si Vico Soto at di malayong umayos ang Pilipinas. Natin. Nilo Fernandez, oh. Sinasabotahan nila ang audio. Ganyan din ang nangyari nang magsalita si Laila de Lima. Oh. Glenn ulit, oh. Di sila natakot kasi walang nasasampulan ang government official na kurap beyond bars. Kaya makapal ang mga mukha at budhi nila. Totoo. Kalat ni Baya ulit. Oh. Good morning, Kasani. Putragis, puro na lang investigasyon dito, investigasyon doon, pero wala naman nangyayari. Galit na si Kalat ni. Paano naman kasi ang nag-iimbestiga ay puro kurap din? Wala nang pag-asa Pilipinas. Lunod na ang bansang ito sa EBAC. Yak!
Totoo yan, kalat ni ka. Jane Labay na, shout out ha. Xerox, pusakal talaga ha. Wag naman. Mga inosente mga yan, according to Sara Dismaya, Este Discaya ha. Dapat tumapo tayo pero hindi magtuturo itong mga hayop na ito, magpapakulong. Mary Lebron, shout out. Ted, shout out Ted ha. Sipain na sa Senado si Escuderong mayabang para mabawasan ng kurap sa Senado. 30 milyon pirasong pilang ipinagkalulo ni Iskuhudas ang bayan. Iskuhudas talaga. Ted ulit oh. Lalo na sa kamoteng lalo na ang kamuti ni Rolando Markovitsky. Walang senador na makakasuhan. Wala talaga. 3J po. Halatang halata si Marcoleta, easy lang siya sa mga kakampi. Hinahayaan si Bongbong magsalita na wala namang nagtatanong sa kanya. Kinastigo tuloy siya ni Tulfo. O, di ba? Romeo Calusa, shout out. Gandang gabi ka, Rox. Oy, Escudero, anong alibay ang litanya mo para magpalusot ka? Kuyukusin ko yung mukha mo. Animal ka. May taulo ni Romeo. Romeo ulit oh. At yung 11 at ayon sa 11 kautusan ka, Rox, di ba nagalit si Moises at binalibag niya ang lapida na nakasulat ang 10 utos? 11 kaya sabi ni Moises, puro kayo utos, nakakainis na. Sabay sabing, mahal na Panginoon, put it in your please. Put in your records. Please. Ganun ba yun? Ha? Romeo ulit oh. Itong Diskaya naman, ngayon, karma is real. Abot-abot na kayabangan ninyo, abot-abot din ang problema nyo ngayon na nakakahiya sa mga amiga at amigo ninyo. Palakuling ko mga ulo nyo. Friend Shermin sa Peda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out. Annalisa Apolinar, shout out. Ay. Eman Escalona, nak, shout out. Friend Amy, shout out. Dolor Garcia, shout out. Naaalala ko pa yung mga taga-Italy, friend ko. Hindi kami nag-uusap ni friend Shervin. Friend Shervin. Ni friend Amy, o sabi ni friend Shervin. Masasabi ko po, Sir Rox, sa topic ko po today, di malupit na belat po sa mga pinutukan po ng lintik ng mga yawang ubod po ng mga sugapa, bae. Sino pong mag-aakala sa kanila na sobrang kampante po, Sir Rox, na parang wala na pong bukas kung magsiasta ang mga buhayang hagum. Pero dahil sa tadhana po ang sadyang mapagbiro sa mga taong tulad po nila, ayan ngayon, grabing mag-asawang sampal po ang sobrang kahiyan po tuloy ang inaabot nila. Inaabot nila ano po? Mga taong mapagmalabis at ubod po ng yayabang, karmang malupit po talaga ang kanilang aabutin. Kaya pinakamaganda po siguro dapat sila po magsikanta na lahat at nang magkaalaman na po talaga, Sir Rox, kung sino-sino po ang mga dapat bitayin at masilya elektrika. Sigurado pong ang saya-saya, Sir Rox. Kasi magkakasama-sama na po ang mga pinutukan ng lintik ng mga buhayang hagum sa kulungan. Sama-sama kayong magpahinog ng bukol ninyo, mga buwisit. Mga lecheng kinam, mahita ulo na naman ng Tia Deli. Ay, nako. Romeo ulit, Mga senador naman, pinatatagal nyo ang usapan dyan sa lintik na flood project. Tumbukin nyo na ang mga kasama ninyo dyan. Diba? Aba, lumalaki ang gastos namin sa lintik na imbestiga. Nauubos na ang biskwit, hopya at kopi dyan. Visit ka. At ikaw, Robin, kain ka ng kain dyan sa sulok ng Senado. Umayos ka. Masuwig yung ulo mo Ay, nako. 3J show po. Natural, Sir Rox, dapat magpalusot. Di pa uhuli ng buhay ang mga ganid na yan. Pero sabi nga natin, hindi araw-araw Pasko para sa mga pusakal na yan.
Hoy, ilang panahon na lang. Digong. Visit kang hayop ka. Talagang grabe ginawa mo sa Pilipinas. Sinindikato mo lahat eh. No? PJC of Xerox. Sinong makukulong pagtapos ng hearing na yan? Meron ba? Para mong tinanong si... aakyat pa sa Supreme Court yan. Baka mamaya unconstitutional pa sabi ng Supreme Court yan eh. Ang inang. Makukulong ba ang Diskaya? Paano yung Wawaw? Di nga makatingin sa mga senador na nagtatanong. Ay, sa palagay ko, ang makukulong dyan ay yung katulong ng mga Diskaya. You're right. And left and the right. All that abide so clean and bright. Marilo Pabianak, shout out. Good day po tayo sa mga warriors. Ayan, bistado talaga si Cheese. Tumanggap ng donasyon dito kay Lubiano. May matibay ng ebidensya ang Comelec kung nasa dibdib ang pagkaso. Baka salita lang habang mainit ang issue. Pagkatapos, wala din mangyayari. God bless us po tayo sa mga warriors. Totoo yan, nak. Walang mangyayari dyan. Ay, naku. Ewan. Kailan kaya tayo magkakaroon ng Chaure? Yung ng presidente ng Captain Chaure. Saludo. Romeo Calusaw. Itong OBP, Overseas Vice President natin, tumitira na naman, Karox. It's too late daw ang pag-iimbestiga ni BBM. My goodness, Sarah. Ang tatay mo, siya rin ang nag-reveal na ang malawakang korupsyon sa DPWH. Nag-open talk siya doon. Anong ginawa niya? Ang ginawa, may natukhang ba? Parang nag-join pa ang animal mong tatay kasama si Bilyar. Pihitin ko yung ulo mo eh. Tay-tay dyan. Mundo Cheng, shout out. Christian Cheng nak, shout out. Brother Elias Isyo, shout out. Mission accomplished mga friend, hanggang bukas po muli, no? Oo. Ay, nako. Sana magkaroon tayo ng Captain Chaure. Di ba? Good night. God bless. Laki ng pinagkaiba ni Digong. Tsaka ni Bongbong. Isang yan eh. Si Bongbong kasi, mga friend, lumaki ho talaga yan. Hindi ho sa disciplinarian si Ferdinand Marcos Sr. Hindi pwede. Meron ba? Ito to. Meron ba kayo nakitang mga anak ni Ferdinand Marcos Sr. na may mga tato? Na mga nagmumura? Wala! Kasi, maski pa paano, naniniwala po sa Diyos ang mga yan. Hindi kagaya nito si yung mga itsura ng anak nito si Digong, putang ina. At patuloy pa inaamin nila na sa impyerno sila pupunta. Putang ina, tapos mura. Duterte, mga gunggong kayo, mga didishit kayo. Totoo lang. Good night. God bless. Busit na mga Duterte ko.